inyo na tradisyon na din sa Batangas ang magsuman bago magbisperas ng kasalan? Ay 60 kilos ng malagkit ang sinuman ay pag ikaw ay nakailan, pihong hilab ang iyong tiyan. At sa video nga rin, ipapasinsay ko rin sa inyo kung paano maggata ng manumanaw. Dahil nga isang katutak na isang damakmak paring sumanain ay kakailanganin ng maraming magsusuman. Ay papaano? Welcome back din sa Tulya Series. Unang first step sa pagsusuman, syempre kakailanganin mo din ang maglawis ang sandamakmak at sang katutak na dahon ng saging. Pag sinabi ko sandamakmak, dapat ay sandamakmak, hindi pipiding mabibitain pag garning 60 kilos ng malagkait ang siyang sumanain. At pangalawa sa second step, iyon namang lalaibin iyang dahon ng saging. Pagkatapos mo laibin, ay iyong pipirasuhin. Ngayon naman para malinis iyang dahon ng saging, ay iyong gagamitan iyan ng malinis sa tela at iyong pupunasan iyan ng maiging maigay. Ngayon naman ay kita'y dadako din sa naggagata ng manumanaw. Syempre kakailanganin mo din diyan ng sandamakmak na niyog na panggata. Tayka, matanong ko lang, yung gang hiniram mong kayuran ay iyong naisauli na. Kung hindi pa, ay balikin na. Sa paggagata nga hong arimin nagkakayor ng manumano, may nagamit ng garning aparato. At din ho sa lamisang are, di yan ho nakapatas yung malilinis sa dahon ng saging na pangsuman. At din naman ho sa kabilang banda, isang katutak pang niyog na panggata. Ilang sako pa yata, iyan. At kapag nga ho nakapagkayod na, ay garning magiging itsura. Ngayon ay iyong dadalhin diyan sa lamisa. Akala nyo ga, pag nakadalawang planggana, ay tapos na. Ay hindi pa. Di yan kayo nagkakasala. Magbabak pa ng isang sakong gayaan. Sabihin pa ganamang Batangas, kung walang nakahaing kaping barako diyan sa termas. Kayo maniwalat sa hindi tunay namang alas 12 pa lang ho na madaling araw ay talaga namang pandaling ng pagkakayaw ng mga nagagata din eh. Kaya ako'y napapakape o tingnan ninyo at walang connect. Sinasabi ko naman nga sa inyo ay talaga sa dami ng gatang kailangan ay walang tapos sa mga nagkakayo din eh. Waray ko'y masakit na sa sapnan at likod ay masakit din ang puyaw. Pag gayong ganaman diretso ang kayor ay diretso rin ang baak ay pihong ungot. Ay din sa baho na yan ay mapapatapon na anak. Huwag kayong mag-alala at sabaw naman na yan ay itatapon din yan pag naman ang gamitin. Pag gayang ganamang malinaw pa ang tubig ng nilabhan kay sa diya. Ako nga ho pala'y nagbibideo rin diyan ng aking pang YouTube. Meron ako akong YouTube channel, ilalagay ko na lang diyan sa comment section ang link. Baka naman ho inyo ma-subscribe kahit kaunting pindot. Ay bahala na kayo. Ngayon nga ho at may nakayod na, ay di lalagyan naman iyan ng tubig. Papangunahan ko na ho kayo. Malinis ang kamay ng mga yan, sinasabi ko sa inyo. Abay mahirap yung ikaw'y makikikaw-kaw diyan ng duming-dumi ang iyong kamay. Ay hindi yung pwede. Ay di kayo pag iyong nalamutak ng isang papagayon na papagarne, ay di kayo pwede. Pag garning may nadating na pigain, ay talagang kailangan mag-umpisa ng maggata. Kakailanganin mo diyan ng bagong labang sakaw at dalawang kawayan na gaya ng haba. Panoorin ninyo ng maigi ha kung paano maggata ng manumanaw. Pag iyong nalulunong papagayan niya sakaw diyan sa kawayan, ay saka may lalagay yung niyog na kinayod na nilamas na nilamutak na piniga. Sunod na iyon naman dahan-dahan iyong pipilipitain saka ang mabilisan. Ay pag garning manumano ka nagagata, ay dig mo pa nagmamaniho diyan ng sasakyan. Alay, digay kabayg ang manibila. Tunay lang ay aking napagtantot na realize eh, tunay kang ang maggata ay bukod sa napakahirap ay talaga namang kailangan day ng matibay-tibay na brasaw. Sa gayan ay dapat ay sinasaid ay talaga ang gata ay di dapat ay pag pinilipit ay talagang balay ang kamay. Ipakita mo kung sino ka. At pag sa tingin nyo napilipit nyo ng maiging maigay, di tapos na ho yan, tatanggalin nyo naman iyan sa pilipit. Sinasabi ko naman nga sa inyo, sa dami ng gatain ay talagang ang pilipitain ay madami din. Ay di napiga na nga yung gata, ay di yun ay magiging sapal na. Iyan ay pwede ninyong iuwi. Pwede yung patuka sa babaw at pakain sa manok. Ay di garne ang itsura ng pinigang gata. Ngayon ay yung sasalain iyan at baka may mga sapal pang natitira. Pag may mga gaya nung natira, ay di yung pipigay ng isa pa. Yan naman ay malinis ang kamay kaya ayos na ayos laang. Ngayon naman ay aring dahon ng saging na pangsuman ang siyang kukursa na dahin. Puputlan mo lang ang dalawang dulo na yan. Siguraduhin mong kasing haba lang na pangsuman. Ay ano pa ang gagawin? Ay di ilalabas na iyan tulyase. Dahil nga ho pwede na magsuman, ay di magsusulong na ho na yung mga gatahong. At magsisilab na rin syempre. Panoodin ang maigay, mag-uumpisa na ho magsuman. Bali iyan tulyase, ilalagyan lang ho noong gata. So yung hugas na malagkit na bigas na pangsuman, ay di ilalagay na ho diyan. Yung nga lang, ay dahan-dahan at baka ito'y matapaw. Aba, hindi pipiding masasayang. Kakibat ho na yan ay maglalagay na rin ng isang tasang asin. Saka mo hahaluin. At sa paghahalo ay maglalagay pa rin ng paunti-unting gata hanggang sa magkagarne. Alalay ho sa halo, tamang halo lang ng isang papagayan at papagarne. Habang itong isang tulyasing ito'y hinahalo na, ayun may dadako din sa pangalawang tulyasi at diyan ay magsusuman lang uli. Ay sa dami ng sumanain, 60 kilos, ay syempre hindi magkakasya yan sa isang tulyasi. Tulad lang din ho na naging proseso kanina, naglagay ng gata, naglagay ho ng hugas na bigas na malagkit, naglagay uli ng gata saka hinalo. Huwag titigilan sa paghahalo hanggang sa magkagarne ang hitsura. Akala mo'y sir,
alak, ay napagod na maghalo. Ay di sabi ko siya, ako naman ho ang hahaliling maghalo diyan sa inyong sumaning iyan. Kadami kong sukbait, ay may camera, may bag iyaw at pinataka na ang pangatlong tulyasing sumanay. At habang ngayon ho iniintay na maluto, ay di ang mga ito yung mga nag-upo. Ang mga iyan naman ho ang siyang dadaling magbalot nung sumanay. Hindi pa kasalan, sumanan pa lang, ay garni ng kadami ang manunulungan. Ay saan ka pa? Iyon nga ho, at nung maluto, ay di tinaktak na din ay sa lamisa. Alay, talaga namang digay kaukaw ang mga magbabalot. Karnay, kung kayo curious kung paano magbalot na suman, inyong tingnan ng maigi ha. Unang first step ay dadakot ka diyan ng lutong malagkit na bigas. Sunod ay iyong ilalagay diyan sa dahon ng saging. Pagkatapos ho na yan ay inyong papahidin ng papagarne. Tingnan nyo ng maigi, mahirap din na mag-explain. Okay, baka ako'y dada ng dada din hindi nyo naman iniintindi. Ala, mahirap iyon. Pag inyo napahid ng papagayaon at haba na, ay saka ho ninyo ipapahiga. At kapag ho sobrang haba, ay inyo naman babawasan. Pag ho inyo naputla na ang haba, ay okay na, ay saka nyo ho lululunay ng papagarne. Bibigkis naman ninyo ang dalawang dulot nang hindi naglalabasan, tapos isaka ninyo itutupay na papagayaan. O, ay di ayos. Oo nga ho pala, hindi lang ho halata, pero tatlo hong mahahabang lamesa ang talaga namang nagbabalot at nagdutulong-tulong diyan sa sumang iyan. Talaga namang walang tapos, naguhulog na sumaning iyan. Yung tipong hindi pa ubos ang balutin sa lamesa, ay may nadating na uli, ay talaga namang kakapayak ang gayaw. Yan, garnihong kadami, mga manunulungan din sa sumanan, ay talaga namang abot hanggang likod, yan ay harap pala. Siyempre, sinasabi ko sa inyo, pag ganun nagbabalot ng sumanay, na hindi pipiding walang kaping barako diyan. Pag ganyan hong pakakaunti ng nababalot, ay may lalapit ho diyan at mangungulikta ng mga nabalot na suman. Hindi pipiding patayo na magbabalot, dapat ay sadyang may lalapit diyan para mangulikta. Tingnan ninyo na maigi, may napansin na kayo, hindi nga't ako'y mayroon Pagkatapos ho noon, ay ipapatas sa diyan sa sinaunang lathay. Garni palang hitsura ng lathay nung panahon ni Kapong Kapaw. Ay anong pagkakalala, may pagkakakapal. Di naman sa pangalawang lathay, talaga naman nag-uumpisa na rin magpatas. Akala nyo, di kayo inabot na ng tilaok ng manok, ay may hinahalo pa. Bihong ito'y nakadami din ng salang. Ngayon naman ho, ay garni ang hitsura na yan kapag lulutuin na ay yung lalagyan sa tagiliran at saka sa taas na ang dahon ng saging. Ay para lang ding naggagawa ng tamales. Ngayon ho, para lutuin, doon sa tulya si pinaglutuan ay naglagay lang ng tubig. Pag yung ayos na, ay di usungin na hawari lathay na may suman at ilalagay na diyan ang nalulutot na i-steam, sabay papalsakan mo ng isang malaki-laking kahaw. Di pag yung nasulungan ng dire-diretso, yan ay luto. Ngayon na yung tatakluban na yan ng planggana, tapos ay isang kalan at nang asingaw hindi nalabas. Akala ganin nyo, tapos na magbalot. Abay, hindi pa. Ay sa dami namang balutin pang ayaw, ay talaga namang inabot ng sikat ng araw. Ay sa ganda ng tama ng araw, ay pihong maganda din ang luto nito. Tingnan naman ninyo ang bulak. Teka taking napagtantaw, yung garton lathay, ito yata hindi steam, ito'y nakalubog ay sa tubig. Aba, ay kakaibang banyerang iyon. Dumaan ang panahon ay kapong-kapong, panahon ay darna, panahon ng mama, ay talagang masaka pala natapos itong sumaning itaw. Saka panalutaw. Ngayon naman ay itataktak ayan, galing doon sa banyera, lathay, at nang yan naiipatas, at nang yan talagang nalamig. Sadya naman pagkaahon doon sa lutuan, ay talagang pandali ang mga rin ng kaukaw. Ay pag gayong ganaman ngang papalamigin nga, ay paano gayon lalamig kung hindi tatanggalin doon sa lutuan? Miski ay mainit, talagang ako'y nakimali-mali na rin din magpatas. Sa dami pa ng patasing are, pero tingnan niyo ang pagkakapatas. Ano bang pagkaka-estetik? Dinin naman sa aming lamisa ay tamang papagarni lang ang patas. Hindi na para gayahin ng gayon at talagang hindi kami maalam. Alam niyo yon, we have our own way, you know that? Oy, sheper muna kita din Kuya Junail. Ari ang sinasabi ko, napapansin ko na kanina. Tingnan ninyo ang balot, ay may mautdo, may mahaba, may mataba. Pag gayong ganumang iba't ibang kamay ang nadali ng pagbabalot, ay pihadong sadyang magkakaiba-iba ang size na yan. Ang iba'y mahilig sa maliit, ang iba'y mahilig sa mahaba, ang iba na may mahilig sa mataba. At pag garning mayroong suman, alam ganin niya ang hindi mawawala. Kaping barako ha, ay talagang magkadugo nga kami nito. Ay tanghaling tapat inang dadali ng kape. Tapos ay iyong kukuhanan ng isang suman, ay iyan din ang isa pang kainaman. Pag gayon ay pipisto agad na maganda-ganda at kukwatro agad. Karaka iyong bubuksan ang suman at ingungur-ngur mo diyan sa asukan. Sa haba rin ng aking itinindig diyan, ay talagang masarap ang magkape at suman. Sasabayin mo ng isang dikwatrong upuan at higupan, ay talagang panalo yan. Garne, inyong abangan bukas at kalamay naman ang siyang dadalihin.